Isang maglulong albularyo na naghahanap lang ng gamot sa bundok, pero natagpuan ang buong kaharian ng mga aswang. Noong Setyembre 2017, sa malayong barangay ng Sitio Katandog, Mahaplag, Leyte, may isang 68 anyos na albularyo na kilala sa buong bayan bilang Mang Tomas o Tatay Tom Villamor. Siya ay matandang lalaki na payat, balbas na puti na parang ulap, at mga mata na parang nakakakita pa ng hindi nakikita ng iba. Mahigit 40 taon na siyang nanggagamot gamit ang tawas, orasyon, halaman at dasal. Marami nagsasabi na siya ang huling tunay na albularyo sa kanilang lugar. Hindi siya humingi ng bayad, kundi kusang loob na tumutulong. Isang araw, dinala sa kanya ang isang 9 anyos na batang lalaki mula sa kanilang baryo. Ang bata ay may kakaibang sakit, laging nilalagnat. Ang tiyan ay lumalaki ng walang dahilan, at tuwing gabi ay sumisigaw na parang may kinakain sa loob ng katawan niya. Ang ina ng bata ay umiiyak habang nagmamakaawa. "Tatay Tom, please, iligtas mo ang anak ko," sabi ng doktor. Wala na rin silang magagawa. Si Mang Tomas ay tumingin sa bata at biglang nanlalamig ang kanyang likod. Maitim na anino sa likod ng bata. Isang bagay na hindi karaniwang sakit. "May sumpa ito," sabi niya. "Hindi ordinaryong engkanto. May dugo ng aswang. Upang tuluyang matanggal ang sumpa, kailangan daw niya ng isang espesyal na halaman na tinatawag na dapo ng diablo. Isang bihirang halaman na tumutubo lamang sa pinakamataas na bahagi ng bundok, sa lugar na tinatawag ng mga matatanda na bundok ng aswang o Mount Katandog. Walang sinuman sa baryo ang nangangahas na pumunta roon. Kahit ang mga mangangaso ay umiiwas. Sabi nila, noon daw nagtitipon ang mga aswang mula sa buong Leyte at Samar kapag kabilugan ng buwan. Pero sa Mang Tomas, dahil sa awa sa bata, nagdesisyon siyang umakyat ng mag-isa. Bandang 2:00 ng hapon, nagsimula siya maglakad. Dala-dala niya ang kanyang lumang itak na may ukit na orasyon. Isang supot ng asin, bawang, at isang maliit na cross na gawa sa kahoy ng balite. Kasama niya ang kanyang asong si Blackie, isang matandang asong itim na matagalan niyang kasama sa mga panggagamot. Ang daan ay mabato at matarik. Habang pataas siya, unti-unting nawawala ang tunog ng mga ibon. Kahit ang hangin ay parang huminto. Bandang 5:30 ng hapon, nang malapit na siya sa tuktok, biglang dumilim ang paligid kahit hindi pa oras ng gabi. Narinig niya ang mga tunog ng mga aswang, mga manananggal. Hindi isa, marami, parang daan-daang patak ng tubig. Pero mula sa mga puno sa paligid, si Blackie ay biglang tumataho ng malakas at tumakbo palapit kay Mang Tomas. Nanginginig ang buong katawan. Pagkatapos ng ilang minuto, nakarating siya sa isang bakanting lugar. Isang malaking patag na lugar na may malalaking puno ng baliti na parang bumubuo ng natural na bilog. Sa gitna ay may lumang altar na gawa sa bato, puno ng mga buto ng hayop at mukhang buto ng tao rin. Biglang lumitaw sila, mga nilalang na parang tao, pero hindi na talaga. May mga mata na pulang-pula, balat na maputla, at may mga ugat na itim. Ang ilan ay may pakpak na parang balat ng paniki. Ang iba ay may mahabang kuko at naging tulad ng aso. May manananggal na ang itaas ng katawan ay lumulutang. Ang ibaba ay naiwan sa puno.
May balbal na nagpapalit ng anyo mula sa baboy ramo patungo sa matandang lalaki. At sa gitna, isang matandang babae na may mahabang buhok na hanggang sahig. Siya ang hari o reyna ng lugar na iyon. "Albularyo," sabi ng matandang babae na may matinis na boses na parang hangin sa gubat. "Matapang ka. Walang nangahas na umakyat dito ng mag-isa. Anong hinahanap mo?" Si Mang Tomas ay hindi natakot. Tumayo siya ng tuwid at sagot, "Hinahanap ko ang dapo ng dyablo. May batang namamatay sa baryo dahil sa inyong sumpa. Ibabalik ko ang buhay niya." Tumawa ang mga aswang. Ang tawa ay parang daang-daang sigaw na sabay-sabay. Ang reyna ay lumapit at sinabi, "Kung ibibigay namin sa iyo ang halaman, kailangan mong magbayad. Isang buhay para sa isang buhay. Ikaw o ang bata." Sa loob ng ilang segundo, nagsimulang lumaban si Mang Tomas. Una, binato niya ang asin sa paligid. Parang putok ng baril ang tunog kapag tumama ito sa balat ng mga aswang. Sumigaw sila sa sakit. Pagkatapos, binuksan niya ang supot ng bawang at binigkas ang matandang orasyon na ipamana sa kanya ng kanyang lolo noong 1970s. "In nomine Patris et Filii at Spiritus Sancti." Tabi-tabi po, mga engkanto. Ibalik niyo ang sumpa sa nagbigay nito. Ang mga aswang ay nagalit na talaga. Isang manananggal ang sumugod sa kanya. Pero si Blackie ang tumalon at kinagat ang pakpak nito. Si Mang Tomas naman ay gumamit ng kanyang itak at tinaga ang ibabang katawan ng manananggal. Nang maputol ito, sumigaw ang buong bundok. Ang pinakamalakas na laban ay laban sa reyna. Siya ay nagbago ng anyo. Naging isang magandang dalaga na may dugong tumutulo sa bibig. Sinubukan niyang akitin si Mang Tomas. "Sumama ka sa amin, Albularyo. Magiging hari ka rito. Walang sakit, walang kamatayan." Pero si Mang Tomas ay tumingin sa kanya at sinabi, "Ang tunay na gamot ay hindi dugo ng inosente." Sa huling sandali, nakita niya ang dapo ng dyablo, isang maliit na halaman na may pulang bulaklak na kumikinang sa dilim. Tinakpan niya ito ng kanyang kamay, binunot at inilagay sa kanyang supot. Pagkatapos, binigkas niya ang pinakamalakas na orasyon na alam niya. Ang orasyon na sinasabing pinagkaloob mismo ng isang engkantong diwata sa kanyang lolo. Isang malakas na putok ng hangin, parang kidlat na walang kidlat. Ang mga aswang ay sumigaw at tumakas papunta sa mga puno. Ang reyna ay tumingin sa kanya ng may galit at kaunting takot. "Babalik kami, Albularyo, kapag ikaw ay wala na." Nang bumaba si Mang Tomas kinabukasan ng umaga, duguan ang katawan niya. May mga gasgas sa mukha at braso, pero buhay. Si Blackie ay nakasunod pa rin, kahit napilay na ang isang paa. Pagbalik sa baryo, agad niyang ginamot ang bata gamit ang dapo ng dyablo. Kinabukasan, bumalik sa normal ang tiyan ng bata at tumigil na ang lagnat. Ang ina ay umiiyak sa tuwa at nagpapasalamat. Pero mula noon, nagbago si Mang Tomas. Mas tahimik na siya. Tuwing kabilugan ng buwan, nakaupo siya sa harap ng bahay niya at nakatingin sa bundok. Minsan daw ay naririnig niya ang mga tunog ng mga aswang sa malayo, pero hindi na siya natatakot. Noong 2022, nang siya ay 73 anyos na, nagpaalam siya sa kanyang pamilya bago siya namatay. Sinabi niya sa kanyang apo, "Huwag kang aakyat sa bundok ng aswang, maliban kung may buhay na kailangan mong iligtas. At kapag narinig mo ang tunog ng mga aswang, huwag kang tatakbo.
Harapin mo, dahil minsan ang pinakamalakas ng sandata ng tao ay hindi itak o asin, kundi ang puso na hindi natatakot magmahal at magsakripisyo. Hanggang ngayon, sa sitio Katandog, Mahaplagliti, kapag may sakit na walang maipaliwanag ng doktor, ang mga tao ay bumubulong. Baka kailangan nating hanapin si Tatay Tom o ang kanyang apo. At sa bundok, ang mga aswang ay naghihintay pa rin, pero mas maingat na ngayon. Ito ang totoong karanasan ni Mang Tomas Villamor. Ayon sa kanyang mga kamag-anak at sa mga taong tinutulungan niya, tapos na ang kwento. Pero ang tanong, kung ikaw ang albularyo na iyon, aakyat ka rin ba sa bundok ng aswang para sa isang batang di mo kadugo? Ingat ka sa gabi, lalo na kung nasa Leyte o Visayas ka.